Sa isang abala at maingay na palengke sa bayan ng San Isidro, naroon ang pwesto ni Ruben, isang ulilang tindero na ang tanging pag-asa sa buhay ay ang maliit na hanap buhay na iniwan sa kanya ng isang matandang nag-ampon sa kanya noon. Ang pwesto ay simpleng kariton na puno ng sari-saring prutas, saging, mangga, kahel, at ilan pang mas pinipili ng mga mamimili. Ngunit sa simpleng panlabas na anyo nito, naroroon ang kwento ng isang buhay na puno ng pagsubok at determinasyon. Lumaki si Ruben sa lansangan matapos maulila sa murang edad. Hindi niya gaanong natandaan ang kanyang mga magulang. Sa kwento ng mga nag-alaga sa kanya noon, iniwan siya ng kanyang ama sa simbahan dahil hindi na nila kayang bumuhay pa ng isa pang bibig. Si Ruben, na noon ay 5 taong gulang pa lamang, ay pinulot ng isang matandang tindero na kinilala sa palengke bilang si Tatang Ernesto. Binuhay siya nito sa abot ng makakaya, binigyan ng simpleng edukasyon sa pagbabasa at pagsulat, at tinuruan ng mga pangunahing kaalaman sa pagtitinda. Nang tuluyang pumanaw si Tatang Ernesto, naiwan kay Ruben ang maliit nitong pwesto sa palengke. At ito na ang naging pundasyon ng kanyang kabuhayan. Isang araw, habang abala sa pagtitinda, nilapitan siya ng matalik niyang kaibigang si Lando. Si Lando ay kababata niya at kapwa din lumaki sa lansangan. Pareho silang nangarap noon na makaalis sa mahirap na kalagayan. Ngunit si Ruben ang mas nagpatuloy sa hanap buhay. Si Lando, sa kabilang banda, ay madalas tumulong sa kanya sa pag-aayos ng pwesto, lalo na tuwing maraming bumibili. Ruben, mukhang maayos ang benta mo ngayon ah. Bati ni Lando habang inaayos ang ilang piling ng saging. Ganyan talaga pare, kailangan masipag. Kung hindi, paano na tayo? Sagot ni Ruben, pilit nang umiti kahit medyo pagod. Alam mo Ruben, ani Lando habang kumukuha ng basahan para punasan ng mesa. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas mo. Gabi-gabi kang nagbabantay dito, tapos umaga pa lang nandito ka na ulit. Ganun talaga pare. Kung susuko tayo, sino ang mag-aangat sa sarili natin? Walang ibang tutulong kundi tayo-tayo rin. May bahagyang ngiti sa mukha ni Ruben, ngunit kita ang bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Dahil sa kahirapan ng kanilang kalagayan, madalas makaranas ng gutom at hirap si Ruben. Kung minsan ay isang piraso lang ng saging, ang laman ng kanyang tiyan maghapon. Ngunit kahit ganito ang kalagayan, hindi niya hinayaang mawala ang kanyang sigasig sa buhay. Ang kanyang determinasyon ay nagmumula sa isang simpleng paniniwala. Balang araw, mapapalago rin niya ang maliit na negosyong ito. Balang araw, hindi na siya matutulog sa likod ng kariton kapag walang magpapatuloy ng pwesto. Balang araw, magkakaroon siya ng sariling tindahan. Isang pangarap na sa ngayon ay tila malayong marating, pero hindi niya kailanman isinantabi. Sa kabila ng kanyang estado, si Ruben ay nanatiling mabuti at mapagbigay. Kapag may lumalapit sa kanya na namamalimos o humihingi ng kahit konting prutas, lagi siyang nagbibigay. Isang beses, lumapit sa kanya ang isang batang may daladalang sako. Madungis ang muka at halatang hindi pa nakakakain. Kuya Ruben, baka po may maibigay kayong saging. Gutom na po ako. Pakiusap ng bata. Nagkibit balikat si Ruben. Eto, kunin mo itong 2 saging. Siguraduhin mong kainin agad, ha? Salamat po, Kuya Ruben. Ang bait niyo po talaga, ani ng bata na mabilis na tumakbo palayo. Minsan kinausap siya ni Lando tungkol dito. Alam mo Ruben, kung panay bigay ka ng bigay ng paninda mo, baka wala nang matira para sa'yo. Lando? Sagot ni Ruben habang tumitingin sa dumaraming tao sa palengke. Hindi ko maatim na makitang may nagugutom sa harap ko. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng mga yan. Kung sa maliit na paraan ko, mabawasan man lang yung gutom nila, masaya na ako. Patuloy na pinalipas ni Ruben ang bawat araw sa pagtitinda
at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi niya inaasahan na magbabago ang kanyang buhay ng biglaan. Hindi niya alam na sa simpleng pagkilos ng kabutihan, may darating na hindi niya inaasahan. Ngunit sa ngayon, nagpatuloy lang siya. Isang tindero sa palengke na lumalaban sa hamon ng buhay, na hindi iniintindi ang pagod, at laging naniniwala na ang kabutihan ay may karampatang gantimpala sa tamang panahon. Bagamat maliit ang kita sa kanyang pwesto sa palengke, pinapangarap pa rin ni Ruben na balang araw ay makapagtayo siya ng sarili niyang karinderya. Hindi ito magiging basta-basta, alam niya iyon. Pero sa tuwing naiisip niya ang posibilidad ng pagbukas ng sariling kainan, nagkakaroon siya ng dahilan para bumangon araw-araw at magpatuloy. Bagamat halos ubos ang oras niya sa pagtitinda, sinisikap niyang mag-ipon kahit pakonti-konti. Sinisigurado niyang matutugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan bago niya itabi ang anumang matitira. Sa gitna ng init, ulan, at mahabang oras ng pagtayo, hindi niya ininda ang pagod dahil alam niyang may patutunguhan ang lahat ng ito. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanyang paninda, may lumapit na matandang babae. Simple ang anyo nito. Suot ang payak na bestida at may dalang basket na puno ng gulay. Sa umpisa, akala ni Ruben ay isa lamang itong pangkaraniwang suki. Ngunit pagkatapos nilang magkumustahan, natuklasan niyang si Aling Rosa pala ay isa rin sa mga matatagal nang nagtitinda sa palengke. Bagamat hindi kalakihan ang pwesto nito, kilala si Aling Rosa bilang masipag at may paninindigan. Napansin ng matanda na hindi lang basta nagtitinda si Ruben. Tila may mas malalim itong motibasyon kaysa kumita lamang ng pera. Alam mo, Ruben, masipag ka. Ani ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang basket ng gulay. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong mas bata-bata pa ako. Maraming salamat, Aling Rosa, sagot ni Ruben na bahagyang napangiti. Gusto ko kasing mag-ipon para balang araw makapagtayo rin ng sariling karinderya. Tumango si Aling Rosa at nagbigay ng payo. Tiyaga lang ang kailangan. Kahit maliit ang kita, basta't hindi ka bumibitaw, darating din ang panahon na mararating mo ang pangarap mo. Opo, totoo yan, sagot ni Ruben. Kahit mahirap, iniisip ko na lang na bawat araw na dumaraan, isang hakbang palapit sa karinderya na yon. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas malapit si Ruben kay Aling Rosa. Madalas siyang magtanong tungkol sa mga paraan para mas mapalago ang negosyo. Bilang mas matagal na sa palengke, si Aling Rosa ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa mas murang suppliers at mas epektibong diskarte sa pagtitinda. Bagamat simpleng payo lamang ang kanyang naririnig, malaking tulong ito kay Ruben sa kanyang araw-araw na gawain. Sa kabila ng kanyang sigasig, may mga balakid na patuloy na dumarating. Isang grupo ng mga mayayamang negosyante ang nagpasimula ng bagong proyekto. Isang modernong palengke na magtatanggal sa maliliit na tindero. Sinimulan ng mga negosyanteng ito na palakasin ang kanilang impluwensya. Ginagamit ang kanilang yaman at koneksyon para maimpluwensyahan ang lokal na pamahalaan. Para kay Ruben, hindi lamang ito isang usapin ng negosyo. Ito ay isang laban para sa karapatan ng mga maliliit na nagtitinda na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Ruben, narinig mo ba ang balita? Tanong ni Lando isang hapon habang nagdadala ng karagdagang saging. Aling balita? Tanong ni Ruben habang abala sa pagsasaayos ng kanyang pwesto. Yung mga mayayamang negosyante sa kabilang bayan. Narinig kong gusto nilang palitan ang buong palengke natin ng malaking gusali. Wala daw lugar para sa mga tulad natin. Napabuntong hininga si Ruben. Hindi sila pwedeng magdesisyon ng ganun-ganun lang. Dito tayo nabubuhay, Lando. Hindi tayo basta-bastang bibitiw. Mukhang malaki ang laban natin dito, Ruben. Wika ni Lando. Kahit ako, hindi ko alam kung paano natin haharapin ang mga ganitong klase ng tao. Walang imposible, Lando, sagot ni Ruben na puno ng paninindigan. Patuloy lang tayong magtinda, magtipid at huwag susuko.
Kung sama-sama tayong maliliit na tindero, mas malakas tayo kaysa sa kanila. Hindi nagpatinag si Ruben. Kahit paunti-unti, patuloy siyang nag-iipon at pilit iniiwasan ang mga hadlang sa kanyang pangarap. Nang mas dumami ang kanyang paninda, nagsimula siyang makipagsosyo kay Aling Rosa sa pagbili ng mas murang produkto mula sa supplier nito. Ang maliit niyang kita noon, unti-unting tumaas kahit hindi ito sapat upang maabot agad ang nais niyang kapital. Pero para kay Ruben, bawat sentimo ay mahalaga. Aling Rosa, salamat po talaga sa tulong. Ani Ruben nang minsang makapagbenta siya ng halos ubos na paninda. Wala iyon anak, sagot ng matanda. Ang mahalaga, patuloy ka lang. Hindi importante kung gaano kalayo pa ang mararating mo. Ang importante, huwag kang hihinto. At hindi nga huminto si Ruben. Kahit ilang beses siyang hinamon ng mga negosyante at kahit ilang pagkakataon na mukhang mas madali na lamang sumuko, mas pinili niyang ipagpatuloy ang laban. Ang kanyang simpleng pangarap na makapagtayo ng isang karinderya ang nagsilbing liwanag sa mga panahon ng pagod, ulan, init at kawalan ng pag-asa. Si Ruben ay isang halimbawa ng determinasyon. Isang tindero na sa kabila ng napakaraming balakid ay hindi tumigil sa pagtahak sa landas ng kanyang pangarap. Makalipas ang ilang buwan ng tuloy-tuloy na trabaho, muling nagising si Ruben isang umaga sa harap ng bagong balita. May itinatayo raw na malaking palengke malapit sa kanilang lugar. Isang modernong pamilihan na pinopondohan ni Don Carlos. Isang kilalang negosyante na mahilig sa malakihang negosyo. Balitang nais nitong alisin ang mga maliliit na tindero sa paligid, kasama na ang pwesto ni Ruben. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata niya at saglit na natigilan. Ruben, narinig mo na ba? Yung bagong palengke, malapit na raw matapos. Tanong ni Aling Rosa habang nagsasaayos ng mga gulay sa tabi niya. Oo nga, Aling Rosa, tugon ni Ruben. Ang tinig may halong kaba. Ang sabi, mas mataas na renta ang ipapataw sa pwesto natin. Tumango si Aling Rosa at napabuntong hininga. Kapag tumagal, baka lahat tayo mapilitang umalis dito. Ang hirap pa naman sa panahong ito. Kahit konting kita lang, malaking bagay na. Hindi ko alam kung paano natin kakayanin ito. Sagot ni Ruben. Paano na ang pangarap ko? Kapag tumaas pa ang renta, baka wala na akong maitabi kahit isang kusing. Hindi tayo pwedeng sumuko, ani ni Aling Rosa. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Dahil sa balitang iyon, napilitang magdoble kayod si Ruben. Nagtinda siya mula madaling araw hanggang gabi. Inaasahan na mapunan ang karagdagang gastos sa araw-araw. Ngunit hindi lang renta ang problema. Dumagsa ang mga malalaking tindahan mula sa bagong palengke. Ang mga presyohan ay halos kalahati ng halaga ng mga paninda niya. Mas maganda pa ang packaging at mas marami ang bumibili sa kanila. Unti-unting naramdaman ni Ruben ang pagbagsak ng kanyang benta. Ang dating mga suki, pumupunta na sa bagong palengke dahil mas mura at mas maginhawa ang pamimili doon. Kuya Ruben, pasensya na. Wika ng isa sa mga matagal na niyang suki. Mas mura kasi dun sa kabila. Balik na lang ako sa inyo kapag kailangan. Walang problema, Ate Liza, sagot ni Ruben, bagamat alam niyang malaking kawalan ang bawat umalis na customer. Bukod pa rito, dumami rin ang mga masasamang loob na gumagala sa palengke. Isang araw, habang nagsasaayos ng kanyang mga paninda, nilapitan siya ng dalawang lalaking mukhang hindi mamimili. Nakaitim ang mga ito at may malalaking katawan. Halatang sanay sa ganitong klaseng pakikitungo. Ikaw si Ruben, di ba? Tanong ng isa, ang boses malamig at puno ng pagbabanta. Oo, bakit po? Tanong ni Ruben, pilit pinanatiling kalmado ang sarili. Ang sabi ni Don Carlos, dapat mag-isip ka na ng ibang lugar. Baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari kung magtutuloy-tuloy ka pa dito. Teka, anong ibig niyong sabihin? Wala naman akong ginagawang masama dito. Basta,
Ani ng isa pa sa mga lalaki. Alam mo na dapat ang gagawin mo. Matapos umalis ang dalawa, napaupo si Ruben sa gilid ng kanyang kariton. Nanatili siyang tahimik sandali. Iniisip kung paano niya mapapanatili ang kanyang pwesto sa kabila ng dumaraming balakid. Ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pangarap na karinderya, lahat ay parang unti-unting binabaklas. Ang dating simpleng buhay na puno ng pag-asa ay biglang naging puno ng kaba at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpadaig. Nandito pa rin tayo, Lando. Ani Ruben isang gabi habang tinutulungan siya ng kaibigan sa pagliligpit ng mga natirang prutas. Grabe Ruben, ang daming balita ngayon. Yung mga galing kay Don Carlos, mukhang seryoso talaga, sabi ni Lando. Alam ko, tugon ni Ruben, pero hindi pwedeng basta na lang ako aalis. Ito na ang kabuhayan ko. Ito na ang pinanghahawakan ko para sa mga pangarap ko. Kaya mo yan, Ruben. Basta't may tiyaga, may paraan. Salamat, Lando. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumaban si Ruben. Sinimulan niyang kausapin ang iba pang maliliit na tindero sa palengke. Naglunsad ng sama-samang pagtutol sa hindi makatarungang pagtaas ng renta. Nakipag-usap din siya sa mga opisyal ng bayan. Nagmamakaawa na huwag silang pabayaan sa gitna ng ginagawang modernisasyon. Kahit maraming humadlang, kahit tila ba wala ng pag-asa, nanatili si Ruben sa kanyang pwesto, patuloy na nagtitinda, patuloy na nangarap, at patuloy na lumalaban para sa kanyang munting hanapbuhay. Madilim na ang paligid nang maisara ni Ruben ang kanyang pwesto. Wala nang ibang tao sa palengke bukod sa mga nagtutulak ng kariton at mga nag-aayos ng kanilang paninda para sa kinabukasan. Sa ilalim ng mahina at kumukurap na ilaw ng poste, tahimik niyang binilang ang kita ng araw na iyon. Inisa-isa niya ang mga barya, ang ilan ay galing sa mga suki, at ang iba ay mula sa mga hindi inaasahang bumibili. Ngunit habang patuloy siyang nagbibilang, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Piso, 5 piso, 10 piso, usal niya sa sarili. Nang matapos siyang magbilang, napatingin siya sa natitirang pera. Malinaw na hindi na ito sapat para tustusan ang kanyang mga gastusin kinabukasan. Kulang para sa mga gulay na kailangang bilhin, kulang para sa pagkain, at tiyak na walang maitatabi para sa pangarap niyang karinderya. Napalunok siya at bahagyang yumuko. Halos nararamdaman ang bigat ng bawat barya sa kanyang palad. Pauwi na sana siya nang abutan siya ni Lando. Pare, bakit parang ang lungkot ng mukha mo? Tanong nito habang bitbit ang isang sako ng prutas na hindi na ibenta. Lando, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Sagot ni Ruben na bahagyang napailing. Halos buong araw akong nakatayo. Halos walang pahinga. Pero ganito pa rin. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Napakunot noo si Lando. Ruben, wag kang ganyan. Lahat tayo dumadaan sa hirap, pero hindi ibig sabihin nun na dapat na tayong sumuko. Pero paano pa, Lando? Tanong ni Ruben na tila nawawalan na ng lakas. Kung patuloy akong malulugi, ano pa ang magiging halaga ng ginagawa ko? Baka mas mabuti pang maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Ruben, tandaan mo to. Sagot ni Lando habang seryosong tumingin sa kaibigan. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa sistema. Alam kong mahirap, pero ito ang buhay natin. Kung susuko ka ngayon, paano na ang pangarap mo? Paano na yung karinderya na pinapangarap mo noon pa? Napatigil si Ruben. Bumalik sa kanya ang alaala ng mga gabing nag-iisip siya ng mga pagkaing iluluto at mga plato at kubyertos na ihahain sa mga magiging parokyano ng kanyang hinaharap na karinderya. Para bang muling nagningning ang maliit na apoy sa kanyang puso. Kinaumagahan, dumaan siya sa simbahan. Hindi niya karaniwang ginagawa ito. Ngunit sa pagkakataong yun, parang hinila siya ng sariling mga paa papasok. Tahimik ang loob, may ilang kandila sa gilid, at may kakaunting tao na nakaluhod sa harapan ng altar.
Tumigil siya sa isang upuan sa likuran at yumuko. Hindi niya alam ang sasabihin, pero naramdaman niya ang bigat na tila umuupo sa kanyang balikat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya bago siya nagsalita sa sarili. Diyos, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, kahit anong sipag ko, hindi pa rin sapat. Pakiusap, gabayan mo po ako. Bigyan mo ako ng lakas para magpatuloy. Bulong niya habang mahigpit na nakapikit. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at tahimik na lumabas. Habang naglalakad pa uwi, tila mas magaan ang kanyang hakbang. Hindi pa rin malinaw kung ano ang gagawin niya, ngunit naramdaman niyang hindi niya kayang sumuko. May natirang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing kaya pa, na basta't patuloy siyang magsisikap, may mararating siya balang araw. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Pumunta siya sa palengke ng mas maaga kaysa dati, sinigurado niyang maayos ang bawat prutas sa kanyang kariton. Masigla niyang inasikaso ang bawat suki. Mas nagbigay siya ng oras sa pag-aayos ng kanyang paninda. Bagamat ramdam pa rin ang bigat ng kanyang sitwasyon, napagdesisyunan niyang magpatuloy kahit gaano kahirap. Nandito ka na naman ng maaga, Ruben, bati ni Aling Rosa. Aba, parang mas masigla ka ngayon. Opo, Aling Rosa. Kailangan pong mas maging masipag para mas mabenta, sagot niya habang inaayos ang mga saging sa harapan. Yan ang tamang isipin. Basta't tuloy lang, may mararating ka rin, sabi ng matanda habang ngumiti. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan ni Ruben na harapin ang bawat hamon ng mas bukas ang isipan. Hindi na lamang niya iniisip ang hirap, bagkus iniisip niya ang bawat maliit na tagumpay na natatamo niya. Ang bawat benta ng isang piling saging, ang bawat simpleng ngiti mula sa mga suki. Lahat ito ay nagsilbing paalala na ang kanyang pagsisikap ay hindi nasasayang. Bagamat hindi agad nabawasan ang kanyang problema, naramdaman ni Ruben na mas nagiging matatag siya. Patuloy niyang binubuo ang kanyang pangarap kahit paunti-unti. Pinipilit niyang makita ang liwanag sa dulo ng tila walang katapusang dilim. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, alam niyang papalapit siya sa araw na iyon. Ang araw kung kailan magkakaroon siya ng sariling karinderya. At sa wakas, matutupad ang pangarap ng isang simpleng tindero na hindi kailanman sumuko. Isang malamig na gabi, habang naghahanda na si Ruben upang isara ang kanyang pwesto sa palengke, may narinig siyang pagsigaw at kalabog mula sa di kalayuan. Nang silipin niya kung ano ang nangyayari, nakita niyang may makapal na usok na nagmumula sa dulo ng palengke. Mabilis na lumaganap ang apoy at bago pa man siya makalapit upang alamin ang sitwasyon, naramdaman niya ang init at nakita ang liwanag ng apoy na unti-unting sumusunog sa mga paninda at pwesto ng iba pang tindero. Ang dati maingay at masiglang palengke ay naging isang gulo ng mga sigawan, takbuhan at paghingi ng saklolo. Ay Diyos ko, sunog! Sigaw ng isa sa mga tindera. Ruben, tumulong ka na dito. May mga naiwan pang paninda. Tawag ni Lando habang pilit na hinihila ang isang kariton. Hindi na natin kaya, Lando. Mas malaki na ang apoy. Lumayo ka na. Sigaw ni Ruben habang hinahatak ang kaibigan palayo sa delikadong lugar. Sa kabila ng kanyang kagustuhang iligtas ang sariling paninda, alam niyang hindi na nila maaabutan pa ang sunog. Makalipas ang ilang oras, tuluyang nasunog ang malaking bahagi ng palengke. Hindi makapaniwala si Ruben sa nangyari. Ang kanyang pwesto na ilang taon niyang pinaghirapan ay natupok na parang wala. Kasama ang marami pang maliliit na tindero, tumingin siya sa dating kinalalagyan ng kanilang mga paninda. Ang natira na lang ay abo at mga nasirang kariton. Paano na tayo ngayon? Tanong ni Ruben, halos pabulong habang nakatayo sa tabi ni Lando. Hindi ko rin alam, Ruben. Ang lahat ng pinag-ipunan natin nawala ng ganun-ganun lang. Sigurado akong may nagplano nito. Singit ni Aling Rosa, nakasamang nagmamasid sa sira-sirang palengke.
Hindi basta-basta nasusunog ang ganito kalaking lugar ng ganun kabilis. At bakit ngayon pa? Ngayong may usapan na ng bagong palengke. Aling Rosa, sa tingin niyo ba sinadya ito para mapalayas tayong lahat? Tanong ni Lando. Tingin ko, ganun na nga. Sagot ng matanda habang tumango. Masyado naman yatang perpekto ang pagkakataon. Sila lang ang may pakinabang kung mawawala tayo rito. Dahil sa nangyari, napilitang magtipon ang mga apektadong tindero, kabilang si Ruben. Sama-sama silang nagpunta sa munisipyo upang humingi ng tulong. Humarap sila sa mga opisyal, umaasang magkakaroon ng pansamantalang solusyon. Subalit tila hindi interesado ang mga nasa posisyon. Ang mga sagot sa kanilang reklamo ay puro pasikot-sikot. Lahat ng kanilang pakiusap ay hindi tinutugunan ng maayos. Pasensya na po, pero wala pa tayong pondo para dyan. Ani ng isang opisyal sa grupo ni Ruben. Paano naman kami? Tanong ni Aling Rosa. Lahat kami nawalan ng hanap buhay. Hindi ba't trabaho ninyo na tulungan ang mga tulad namin? Alam ko po ang sitwasyon ninyo, pero kailangan po nating sumunod sa proseso. Bigyan niyo po kami ng oras para pag-aralan ang mga pangyayari. Sagot ng opisyal, ngunit halata sa tono nito na walang konkretong balak tulungan ang mga maliliit na tindero. Napakamot na lang sa ulo si Lando habang pauwi sila. Walang mangyayari kung aasahan pa natin ang mga yan. Pero anong gagawin natin, Lando? Tanong ni Ruben na halos nawawalan na ng pag-asa. Kailangan natin magsimula ulit. Wala tayong choice. Matapos ang sunog, muling nagbalik si Ruben sa lansangan. Hindi na siya bumalik sa dating pwesto dahil wala na rin namang natira roon. Nagdesisyon siyang magbenta ng yelo at malamig na inumin. Hindi iyon ang kanyang unang pagpipilian. Ngunit iyon na lang ang pinakamadaling simulan. Nilalakad niya ang mga eskinita at tumitigil sa mga kanto upang mag-alok ng yelo at inumin sa mga dumaraan. Maliit lamang ang kita nito at mas mahirap kaysa dati, pero hindi siya tumigil. Yelo, malamig na tubig. Yelo, malamig na tubig. Sigaw niya habang dinadaanan ng isang grupo ng mga kabataan. May ilan na bumili, ngunit karamihan ay dumadaan lang nang hindi siya pinapansin. Sa bawat pagtanggi, nararamdaman niya ang pait ng kanyang bagong realidad. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang panatilihing buhay ang pangarap sa likod ng kanyang isipan. Ruben, anong balak mo sa mga susunod na araw? Tanong ni Lando isang hapon habang nag-aayos din ng sarili niyang paninda. Maghahanap ng mas maraming pwesto, Lando. Kailangan kong magbenta ng mas marami para kahit papaano may maipon ulit. Hindi ka ba naiisipang sumuko? Napatingin si Ruben sa malayo. Sandaling tumahimik. Ngunit maya-maya, ngumiti siya at umiling. Hindi, Lando. Kung susuko ako, wala nang mangyayari sa akin. Walang ibang tutulong sa atin, kundi ang sarili natin. Kahit pa sunod-sunod ang hirap na dinanas, kahit pakiramdam niya'y iniwan sila ng gobyerno, at kahit tila walang katarungan sa nangyari, pinilit ni Ruben na bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa bawat araw na dumaan, nanatili ang kanyang tapang at lakas ng loob. Patuloy siyang nagtrabaho, patuloy na nanalangin, at patuloy na naniniwala na sa kabila ng lahat ng sakuna, may darating pa ring pagkakataong mababago ang kanyang kapalaran. Sa ilalim ng matinding init ng araw, habang naglalakad si Ruben sa kahabaan ng kalsada, hawak-hawak niya ang isang timba ng yelo at mga bote ng malamig na tubig. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, lalo na't halos buong araw na siyang nagbebenta. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi niya ininda ang pagod. Sa isip niya, ito na lang ang paraan para may mailaman sa sikmura at masimulan ulit ang pag-ipon. Sa bawat kanto, nag-aalok siya ng malamig na inumin sa mga dumadaan. Kadalasan, mabilis siyang nauubusan ng paninda dahil mura lang ito at sakto sa init ng panahon. Bili na kayo ng malamig na tubig, preskong-presko pangpawi ng uhaw. Sigaw niya sa isang kanto kung saan dumadaan ang mga naglalakad pa uwi
mula sa trabaho. May ilan na huminto at bumili. Sa bawat barya na ibinabayad sa kanya, nakikita niya ang kanyang kinabukasan na unti-unting bumabalik sa tamang direksyon. Makalipas ang ilang oras ng paglalako, nakita ni Ruben ang isang matandang nakaupo sa gilid ng bangketa. Ang kanyang suot ay lumang bestida at may bahagyang punit sa laylayan. Namumuti ang buhok ng matanda at sa kabila ng maaliwalas ng ngiti sa kanyang mukha, halata ang panghihina ng kanyang katawan. Tila wala itong anuman maliban sa dala niyang supot na mukhang wala ring laman. Nakatingin ito sa malayo, parang malalim ang iniisip, ngunit ang tila kawalang buhay sa kanyang mga mata ay hindi nakalampas kay Ruben. Hindi nag-atubili si Ruben. Kahit na alam niyang bawat bote ng tubig ay dagdag kita, nilapitan niya ang matanda at umupo sa tabi nito. "Nay, mukhang mainit po dito. Eto, may malamig akong tubig. Inumin niyo po para kahit papaano mabawasan ang init," ani Ruben sabay abot ng isang bote. Napatingin ang matanda sa kanya. Kanya. Tila nagulat. "Ay, iho, hindi ko kayang bayaran yan," sagot nito. Nanginginig ang tinig. "Wala pong bayad to. Kayo na ang bahala, inumin nyo na lang po," sagot ni Ruben, sinserong nakangiti. Tinanggap ng matanda ang tubig, dahan-dahang tinanggal ang takip at uminom ng kaunti. Napabuntong hininga ito, tila gumaan ang pakiramdam. "Salamat iho, bihira na lang ang mga tulad mo. Napakabuti mong tao." "Wala pong anuman, Nay. Mahirap din po ako pero alam ko kung paano ang pakiramdam ng walang-wala," tugon ni Ruben. Sandaling naging tahimik sa pagitan nila. Habang iniisip ni Ruben kung paano makakabawi ang matanda, napansin niya ang kakaibang aura nito. Hindi tulad ng karaniwang namamalimos. Tila may dignidad sa bawat galaw ng matanda at parang may kung anong bagay na pinagmumulan ng kanyang katahimikan. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Ruben. Hindi takot, kundi isang uri ng respeto at pagkamangha. Sa loob ng isang saglit, naisip niya na baka hindi pangkaraniwan ang matandang ito. "Iho," biglang nagsalita ang matanda. Hinawakan ng isang lumang bag na nakapatong sa tabi niya. "Ikaw na ang bahala rito." Napatingin si Ruben sa iniaabot na bagay. Isang lumang suitcase, ang balat nito ay may mga gasgas at tila pinaglipasan na ng panahon. "Ha? Ano po ito, Nay?" tanong niya, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. "Isang bagay na mahalaga. Hindi ko na kayang dalhin at sa tingin ko, mas makakabuti kung nasa mga kamay mo ito," sagot ng matanda. Walang binabanggit na karagdagang paliwanag. Gusto sanang tumanggi ni Ruben, ngunit sa tingin ng matanda, naramdaman niyang hindi niya kayang humindik. Kinuha niya ang suitcase. Mabigat ito, ngunit hindi gaanong halata sa panlabas. Tumingin siya sa matanda, nag-aabang ng paliwanag o ng kahit anong sagot kung ano ang laman nito. Ngunit sa halip, ngumiti lang ang matanda at tumayo. Mabagal na naglakad palayo. "Nay, teka po, anong gagawin ko rito?" habol ni Ruben, ngunit hindi na lumingon ang matanda. Sa halip, unti-unti itong nawala sa mga tao, tila nalusaw sa dami ng dumadaan. Naiwan si Ruben na may hawak na suitcase. Iniisip kung ano nga ba ang ginawa niya upang pagbigyan ng ganoong bagay. Tumingin siya sa paligid, hinanap muli ang matanda, ngunit wala na ito sa kalsada. Dahan-dahan niyang ibinaba ang suitcase sa tabi ng kanyang mga paninda. Pinagmasdan niya ito, tinanong ang sarili kung dapat ba niyang buksan. Ngunit napaisip siya, hindi kaya delikado ito? O baka isang pagsubok lamang sa kanya ng isang taong nagpakita ng kabutihan? Habang patuloy ang pag-agos ng mga tao sa kalsada, tumigil sandali si Ruben. Sa maiksing tagpong iyon, naramdaman niya ang kakaibang misteryo sa buhay ng matanda. Hindi niya alam kung bakit siya ang napili, ngunit alam niyang may dahilan kung bakit nangyari ito. Pagdating ni Ruben sa maliit niyang inuupahang silid, agad niyang inilapag ang suitcase sa mesita, sa tabi ng kanyang banig. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Halos hindi niya maipaliwanag
kung bakit siya kinakabahan. Nagtataka siya kung ano nga ba ang laman ng lumang bag na ibinigay ng matanda. Sa totoo lang, hindi niya ito inasahan. Hindi niya rin sigurado kung dapat ba niyang buksan o hintayin ang tamang pagkakataon. Pero sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang lock ng suitcase. Sa unang pag-angat ng takip, napatigil siya. Sa unang tingin, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Punong-puno ng pera ang loob ng bag. Hindi lang mga tig-1,000, kundi bundles ng tig-5,000. Sa sobrang dami ng salansan ng pera, halos umapaw ito sa gilid ng suitcase. Sa isang banda ng bag, may mga dokumentong nakasalansan. Kaputol na papel, ilang mga resibo, at mga papeles na hindi pamilyar kay Ruben. Namutla si Ruben at napaupo. Parang naninikip ang kanyang dibdib habang minamasdan ang nagmumura sa dami ng perang nasa harapan niya. Hindi niya ito matantya kung magkano eksakto. Pero sigurado siyang ito ay nasa milyon-milyon. Hindi siya nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa pera na parang nananaginip. Iniisip niya kung anong gagawin niya ngayon. Ang dami ng halagang ito ay sapat para mabili ang lahat ng pangarap niya. Ang matagal na niyang inaasam na karinderya, ang maayos na tahanan, at ang mas maginhawang buhay. Grabe, ano to? Bulong niya sa sarili. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman. Kombinasyon ng tuwa, gulat, takot, at pagkalito. Isinara niya ulit ang suitcase, sabay tungo sa sulok ng silid at umupo sa kanyang banig. Pumikit siya at huminga ng malalim. Kailangan niyang magdesisyon, pero anong tamang hakbang? Gagamitin ba niya ang pera para sa kanyang mga pangarap o isasauli ito sa pulis? Kinabukasan, hindi na siya nakapagpigil at tinawagan si Lando. 1 oras lamang at dumating agad ang matalik niyang kaibigan sa kanyang silid. Ruben, ano na naman itong kaguluhan mo? Tinawag mo ako ng madaling araw pa? Bungad ni Lando habang nakakunot noo. Pare, kailangan kita. May nangyaring kakaiba. Sagot ni Ruben, bahagyang sinenyasan si Lando na maupo. Ano nga? At bakit ka parang balisa? Tanong ni Lando. Hinila ni Ruben ang suitcase mula sa ilalim ng kanyang mesita. Dahan-dahan niyang binuksan ito sa harapan ni Lando. Nang makita ng kaibigan ang laman nito, nanlaki ang mga mata nito. Anak ng... Ruben, saan galing yan? Halos pasigaw na tanong ni Lando. Isang matanda ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya, ako na raw ang bahala. Sagot ni Ruben. Halata sa boses ang kaba. Teka, Ruben, sigurado ka bang wala kang ibang nalalaman tungkol dito? Lando, seryoso ako. Binigay lang talaga sa akin to. Hindi ko rin alam kung bakit. Nagbuntong hininga si Lando at tumingin sa bintana. Grabe Ruben, sa dami ng pera na to baka may kasunod na problema. Yun nga iniisip ko pare. Gagamitin ko na lang ba to para sa negosyo? Pero paano kung may humabol sa akin? Paano kung illegal pala to? Pwedeng makatulong to Ruben. Pero pwedeng magdulot ng gulo. Sagot ni Lando. Medyo nag-aalangan. Kung ako sa'yo, isipin mong mabuti. Pwedeng magtagumpay ka gamit tong pera na to. Pero baka may kapalit. Napaisip si Ruben. Tama si Lando. Ang pera ay tila isang biyaya, pero maaaring isang sumpa. Ilang araw niyang pinag-isipan ang gagawin. Bawat oras, paulit-ulit niyang tinitingnan ang suitcase, na parang hinihintay niya itong biglang mawala o maglaho. Sa mga gabing hindi siya makatulog, pumasok sa isipan niya ang ideya na hanapin ang matanda. Kung may makakapagpaliwanag kung saan galing ang pera at ano ang dapat niyang gawin, ito'y walang iba kundi ang matanda mismo. Sinubukan niyang bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang matanda. Inikot niya ang bawat kanto, tinanong ang mga tindera kung nakita nila ito, ngunit parang wala ni isang nakakakilala sa matanda. Lumapit siya sa simbahan kung saan madalas may mga namamalimos. May nakita ba kayong matandang babae? Payat, puti na ang buhok,
May dalang lumang bag? Tanong niya sa mga naroon. Pero lahat ay umiling. Wala kaming kilalang ganyang tao dito. Sagot ng isa sa mga tindera. Napatingin si Ruben sa paligid. Tila naglaho ang matanda na parang bula. Wala ni isang bakas, ni isang palatandaan kung saan ito nanggaling o kung saan ito nagpunta. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasang maglaro ang kanyang isipan. Bawat araw na dumadaan na hindi niya alam ang gagawin sa pera, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kaba at pag-aalala, nanatili ang isang tanong. Ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? At paano ba dapat harapin ang isang bagay na dumating ng hindi inaasahan? Kinaumagahan, pagkatapos ng ilang gabing hindi makatulog, naisip ni Ruben na hindi siya pwedeng maghintay na lang ng sagot mula sa wala. Kinuha niya ang ilang dokumentong nakita niya sa suitcase at pumunta sa palengke. Bitbit ang mga ito sa isang plastic na supot. Naroon pa rin si Aling Rosa. Nag-aayos ng mga bagong ani niyang gulay sa maliit niyang mesa. Agad siyang nilapitan ni Ruben. Aling Rosa, pwede po ba kitang makausap ng sandali? Bungad ni Ruben, halatang balisa. Oo naman anak, anong problema? Tanong ng matanda habang pinupunasan ang ilan niyang gulay. May mga papeles po akong nakuha. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin. Baka po matulungan ninyo akong maintindihan ng mga ito. Tumango si Aling Rosa at kumuha ng upuan. Sige, ipakita mo sa akin. Maingat na inilabas ni Ruben ang mga papel. Binuklat ni Aling Rosa ang bawat isa at tinitigan ng mabuti. Matagal siyang nagbasa. Paminsan-minsan ay tumitigil para maayos na maunawaan ang laman ng mga dokumento. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ruben, alam mo bang ang mga dokumentong ito ay mukhang may kinalaman sa negosyo ng Don Carlos? Tanong ni Aling Rosa, bahagyang bumababa ang boses. Don Carlos? Yung mayamang negosyante? Tanong ni Ruben. Oo, ito, tingnan mo. Sagot ni Aling Rosa sabay turo sa isang bahagi ng papel. Nabanggit dito ang pangalan niya bilang pangunahing may-ari ng kumpanyang nakalista sa mga papeles na ito. Pero ang nakakapagtaka, mukhang may hindi tamang transaksyon dito. Halimbawa, itong resibo na ito, parang may maling halaga. At itong ibang papeles, parang may mga missing na detalye. Hindi maayos ang mga record. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Ibig sabihin po ba, may anomalya sa negosyo niya? Ganoon na nga, pero hindi ko masasabing sigurado. Ang tiyak, hindi ordinaryo ang mga dokumentong ito. Mukhang mahalaga ang mga ito at maaaring may kinalaman sa ilang ilegal na gawain. Sagot ni Aling Rosa. Masyadong tahimik ang tono na tila nagbabala. Napatayo si Ruben at lumakad-lakad. Kung ganoon, bakit napunta sa akin ang mga papeles na ito? At bakit may kasamang ganito kalaking pera? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam, Ruben. Sagot ni Aling Rosa. Pero kung ako ang tatanungin, mag-iingat ka. Ang mga ganitong dokumento ay maaaring magdala ng problema. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga papeles, ramdam ni Ruben ang bigat ng kanyang mga desisyon. Magagamit niya ang pera para simulan ang kanyang pangarap. Isang karinderya, isang mas maayos na buhay. Ngunit kung totoo ngang may illegal na aktibidad sa likod ng perang ito, ano ang magiging epekto nito sa kanya? At paano kung may maghanap sa suitcase at bigla na lang siyang pagbintangan? Aling Rosa, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Tanong ni Ruben, puno ng pagdududa ang boses. Nag-isip saglit si Aling Rosa bago sumagot. Kung ako ang tatanungin, Ruben, hindi ko ilalagay sa panganib ang sarili ko. Kung talagang may anomalya dito, mas mabuting ilapit ito sa tamang tao. Pero hindi ko rin masisisi kung mag-alinlangan ka. Mahirap magdesisyon kung pera ang nakataya. Napatitig si Ruben sa mga papeles. Malinaw na nasa kanya ang bola. Anong mas mabigat? Ang kanyang pangarap o ang posibilidad na maibunyag ang maling gawain ng isang makapangyarihang tao? Habang iniisip niya ito,
Napansin niyang parang may ibang tao sa paligid na tila nagmamasid. Lumipas ang mga araw at hindi mapigilan ni Ruben ang pakiramdam na tila may sumusunod sa kanya. Habang nagbebenta siya ng malamig na inumin, may isang lalaking palaging nasa likod ng kalsada, nakasandal sa poste. Hindi siya lumalapit, pero ramdam ni Ruben ang malamig nitong tingin. Minsan naman, habang pauwi, napapansin niyang may motorsiklong sumusunod sa kanya mula sa di kalayuan, ngunit bigla ring liliko kapag tumingin siya pabalik. Kinagabihan, kinausap niya si Lando. "Pare, may nararamdaman akong kakaiba," sabi ni Ruben habang sila'y nagkakape sa maliit na karinderya. "Ano yun?" tanong ni Lando. Bahagyang bumaba ang tasa niya. "Pakiramdam ko, may mga taong nagmamasid sa akin. Parang gusto nilang makuha yung suitcase." "Nako, Ruben, baka talagang may kinalaman yan sa mga dokumentong nakuha mo. Pero anong gagawin mo?" "Hindi ko alam, Lando. Gusto kong gamitin yung pera para sa negosyo ko. Pero paano kung hanapin nila ako? Paano kung may masamang mangyari?" Puno ng pag-aalala si Ruben. Ang bawat araw na dumaraan ay nagiging mas delikado para sa kanya. Ngunit alam niya, kailangang may gawin siya bago pa maging huli ang lahat. Kailangan niyang timbangin ang kanyang pangarap laban sa katotohanan, ang sarili niyang kaligtasan laban sa posibleng hustisya. At sa kabila ng lahat, patuloy siyang mag-iingat sa bawat hakbang dahil ang bawat pagdududa ay maaaring maging hudyat ng mas malaking panganib. Makalipas ang ilang araw, mula nang malaman ni Ruben ang tungkol sa mga anomalya sa dokumento, mas lalong naging mapagbantay siya sa kanyang paligid. Hindi na niya kayang baliwalain ang kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Kapag lumalabas siya para magtinda ng malamig na inumin, lagi niyang napapansin ang dalawang lalaking naka-jacket na nakatambay sa tapat ng isang abandonadong tindahan. Sa tuwing naglalakad siya pa uwi, may sasakyan na parang mabagal na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Hindi naman siya direktang nilalapitan ng mga ito, pero ang malamig na tingin ng mga nakakasalubong niya ay sapat na para kabahan siya. "Ruben, napapansin mo ba yung mga lalaking palaging nasa tapat ng dating karinderya?" tanong ni Lando isang gabi habang nag-uusap sila. "Oo, Lando. Kanina pa ako kinakabahan. Hindi ko alam kung sinong mga tao yan, pero mukhang hindi sila basta tambay lang." Sagot ni Ruben, hinagod ang noo sa kaba. "Baka konektado sila sa perang nakuha mo," sabi ni Lando, halatang nag-aalala rin. "Pare, baka dapat magtago ka muna. Hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin." Isang gabi, habang papauwi si Ruben, biglang may sumulpot mula sa gilid ng eskinita. 3 lalaki ang humarang sa daanan niya. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng sombrero, ang dalawa ay naka-jacket na parehong itim. Hindi pa man siya nakakagalaw, agad siyang dinamba ng isa sa mga lalaki at pilit na hinablot ang bag na dala niya, ang bag kung saan naroon ang suitcase. "Hoy, anong ginagawa niyo?" sigaw ni Ruben, pilit na nilalabanan ng lalaki. "Huwag ka nang pumalag, ibigay mo na yan," sigaw ng isa, habang sinubukan siyang itulak sa pader. "Hindi ito sa inyo," sagot ni Ruben, pilit na nilalabanan ang lakas ng mga umaatake sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang maitulak ang isa, saka mabilis na tumakbo sa mas maliwanag na bahagi ng kalye. Sumigaw siya para humingi ng tulong, at nang may mga taong nagsimulang lumapit, umatras ang 3 lalaki at mabilis na tumakas. Nanginginig at pawis na pawis si Ruben nang makarating siya sa bahay. Agad niyang inilak ang pinto at umupo sa gilid ng kanyang banig, habol ang hininga. Malinaw na sinusubukang kunin ng mga taong iyon ang suitcase at siguradong hindi ito hihinto doon. "Pare, kung ganyan na ang nangyayari, dapat talaga magtago ka muna," sabi ni Lando nang dumalaw ito kinabukasan. "Anong ibig mong sabihin, Lando?" tanong ni Ruben, nakakunot noo. Kung magpapakita ka pa sa kalye, mas dadami ang gustong kumuha ng bag mo.
Hindi mo alam kung sino ang nasa likod nila. Ang mabuti pa, magplano muna tayo ng mabuti bago ka bumalik sa pagtitinda. Napaisip si Ruben. Alam niyang tama si Lando, pero paano na ang kabuhayan niya? Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, naisipan niyang kumonsulta kay Aling Rosa. May kaibigan itong abogado na matagal nang tumutulong sa mga maliliit na negosyante at mga biktima ng panloloko. Sa unay, nag-alinlangan si Ruben na ibahagi ang mga dokumento. Ngunit sa huli, mas nanaig ang kagustuhan niyang malaman ang buong katotohanan. Nagkasundo silang magkita sa isang tahimik na lugar sa bayan kung saan walang makakakita sa kanila. Pagdating doon, ipinakita ni Ruben ang mga dokumento. Maingat na tiningnan ng abogado ang bawat papel at habang binabasa niya ang mga ito, lalo itong sumeryoso. Ruben, kung totoo itong mga dokumentong hawak mo, malaki ang problema ni Don Carlos, sabi ng abogado. Ano pong ibig sabihin ninyo? Tanong ni Ruben, hindi makapaniwala sa naririnig. Nakikita mo ba ang mga nakalista dito? May mga transaksyon na hindi dumaan sa tamang proseso. May mga perang lumabas na hindi deklarado. Kung titignan mo, mukhang ito ay bahagi ng mas malawak na katiwalian. Paliwanag ng abogado. Natahimik si Ruben. Hindi niya lubos maisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Anong gagawin ko? Tanong niya. Baka sa mukha ang takot. Depende sa iyo, Ruben. Kung ito ay ilalabas sa tamang ahensya, pwedeng magkaroon ng investigasyon. Pero dapat mong malaman na kapag ginawa mo yan, mas maraming tao ang magtutulak sa iyo na huwag ituloy. Maaaring may masamang mangyari. Lalong naguluhan si Ruben. Sa isang banda, hawak niya ang posibilidad na maitama ang mali at mapanagot ang isang makapangyarihang tao. Pero sa kabilang banda, alam niyang mapanganib ito. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanya. Sa ilalim ng bigat ng kanyang mga iniisip, napagtanto niyang hindi niya ito pwedeng baliwalain. Alam niyang malaki ang papel niya sa kung anuman ang maaaring mangyari mula rito. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagpasyahan ni Ruben na hindi na siya maaaring manahimik. Ang perang natanggap niya at ang mga dokumentong nadiskubre niya ay higit pa sa isang pagkakataon upang mabago ang kanyang buhay. Naisip niya, ito rin ay pagkakataon para maitama ang isang malaking pagkakamali na matagal nang nagaganap. Sa tulong ng abogado, pinili niyang lumapit sa media upang ilantad ang kanyang nalalaman. Isang umaga, nakipagkita sila ng abogado sa isang mamamahayag na kilalang matapang sa pag-ungkat ng mga katiwalian. Si Tony Vega, isang veteranong journalist na madalas iniimbestigahan ang malalaking pangalan sa gobyerno at negosyo, ang tumanggap sa kanilang kaso. Sa isang tahimik na kainan, inilabas ni Ruben ang mga dokumento. Ginoo, seryoso ho ba kayo sa mga ito? Tanong ni Tony habang binabasa ang mga papel. Oo, natagpuan ko po ito sa suitcase na iniabot sa akin. Hindi ko po alam kung paano napunta sa akin, pero nakasisiguro akong galing ito sa isang maimpluwensyang tao. Sagot ni Ruben. Tiningnan siya ni Tony, parang tinatantiya kung gaano kaseryoso ang sinasabi niya. Kung tama ang mga dokumento na to, malaking kalokohan ang ginagawa ng kumpanyang ito. At hindi nalingid sa kaalaman ng marami na may kinalaman si Don Carlos sa maraming proyekto ng gobyerno. Kung mailalabas natin ito, magkakaroon ng malaking gulo. Kahit kinakabahan, tumango si Ruben. Kahit po magulo, ang mahalaga po ay lumabas ang totoo. Ayoko pong gamitin ang pera na ito para lang magtago. Gusto kong makita ang hustisya. Nag-isip saglit si Tony bago ngumiti ng bahagya. Sige, gagawin natin ang lahat para mailathala ito sa tamang paraan. Nang mailabas na ang balita, parang sumabog ang isang bomba. Puno ng headline ang mga dyaryo at nagtrending ang istorya sa social media. Milyon-milyong perang hindi deklarado, natuklasan, katiwalian ni Don Carlos, nabunyag, at maliliit na tindero.
bayani sa laban ng hustisya ang ilan sa mga pamagat. Ang dating ordinaryong tindero na si Ruben ay biglang naging sentro ng atensyon. Maraming tao ang nagalit kay Don Carlos at sa kumpanyang sangkot. May mga nag-oorganisa ng rally upang ipanawagan ang agarang hustisya. Ang mga dating empleyado ng kumpanya na dati takot magsalita ay unti-unting lumapit sa media upang magbigay ng karagdagang ebidensya. Lumaki ng lumaki ang iskandalo at ang pangalan ni Don Carlos ay halos araw-araw ng laman ng balita. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Dumami ang tumutok sa bawat galaw ni Ruben. May mga nagtangka siyang patahimikin. Isang gabi, habang pauwi siya, may lumapit na 2 lalaki. "Ruben, isang payo lang," sabi ng isa sa kanila. "Bawiin mo na ang lahat ng sinabi mo. Mag-isip ka ng mabuti para hindi na mas lumala." Hindi sumagot si Ruben, pero mas binilisan niya ang paglalakad. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Tama ba itong ginagawa ko? Gaano kalaki ang panganib na hinaharap ko? Hindi nagpatinag si Ruben. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang tumibay. Sa tulong ng abogado, isinampa nila ang kaso sa korte. Ang mga ebidensyang kanilang hawak ay sinuri ng mga investigador at lumabas ang resulta. Malakas ang kanilang laban. Maraming opisyal ang nasangkot sa issue at unti-unting nalalantad ang malaking network ng katiwalian. Matapos ang ilang buwan ng investigasyon at sunod-sunod na pagdinig sa korte, dumating na ang araw ng hatol. Sa kabila ng lahat ng paninira at pagbabanta, nanatiling matatag si Ruben at ang kanyang mga kasama. Nang basahin ang desisyon ng hukuman, halos mapaluha si Ruben sa emosyon. Si Don Carlos, ang makapangyarihang negosyante na dati tila untouchable, ay tuluyang nahatulan ng pagkakakulong. Ang kanyang mga kasabwat ay isa-isa ring nakasuhan, at ang perang kinuha nila mula sa kaban ng bayan ay ipinangakong ibabalik sa mga proyekto ng gobyerno. Naging simbolo si Ruben ng tapang at katapatan. Mula sa pagiging simpleng tindero na humarap sa malaking problema, naging inspirasyon siya ng maraming tao na magsalita laban sa katiwalian. Hindi man madali ang kanyang pinagdaanan, alam niyang sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang katarungan, kahit na mabagal, ay sa wakas umiral. Matapos ang ilang buwan ng masalimuot na laban at tagumpay sa paglalantad ng katiwalian, nagbago ang takbo ng buhay ni Ruben. Ang kanyang katapangan ay hindi lamang nagbigay ng hustisya, kundi nagdala rin ng mas malaking pagbabago sa kanyang paligid. Mula sa isang simpleng tindero na halos walang inaasahan, unti-unting bumangon ang kanyang pangalan bilang isang simbolo ng tapang at integridad. Dahil sa kanyang nagawa, maraming negosyante ang nabighani at na-inspire sa kanyang kwento. Unti-unting may mga lumapit sa kanya upang mag-alok ng tulong. Ang ilan ay nagbigay ng pondo para sa kanyang mga pangarap, habang ang iba naman ay nagbigay ng kaalaman at suporta upang masimulan niyang muli ang kanyang negosyo. "Ruben," wika ni Mr. Salcedo, isang kilalang entrepreneur sa kanilang lugar, "malaki ang respeto ko sa ginawa mo. Napakabihira ng ganitong klaseng tapang. Gusto kitang tulungan sa mga susunod mong plano." "Maraming salamat po, sir," sagot ni Ruben, na halos hindi makapaniwala sa natatanggap na suporta. "Anong plano mo ngayon? Gusto mo bang muling magtayo ng pwesto sa palengke?" tanong ni Salcedo. "Ang totoo po, matagal ko ng pangarap ang magtayo ng sariling karinderya," sagot ni Ruben, bakas ang pananabik sa kanyang tinig. "Kung ganon, tutulungan kita," ani Salcedo. "Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa mga tulad mo na dating nawalan ng pagkakataon." Sa tulong ng mga pondo at mentorship mula sa mga bagong kaibigan sa industriya, unti-unti niyang naabot ang dati tila malabong pangarap. Nagkaroon siya ng sapat na kapital upang magpatayo ng isang maliit ngunit maayos na karinderya sa pamilyar na lugar ng bayan. Hindi man marangya, naging simbolo ito ng kanyang muling pagbangon.
nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng trabaho sa ilang dati niyang kasamahan sa palengke. Ang mga maliliit na tindero na dati nangungulila at nawalan ng pwesto ay muling nagkaroon ng kabuhayan sa isang mas patas at pantay na sistema. Ruben, hindi ko lubos akalain na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon, ani Aling Rosa habang tumutulong sa bagong karinderya. Aling Rosa, hindi rin ako makapaniwala, pero alam ko, ito'y dahil na rin sa tulong ninyo noon, sagot ni Ruben. Baka sa mukha ang pasasalamat. Tama na yang pasasalamat, Ruben. Ang mahalaga, natutulungan mo rin ang iba ngayon, sagot ng matanda. Samantala, sa kalagitnaan ng lahat ng pagbabagong ito, nakilala ni Ruben si Ana, isang mamamahayag na tumulong sa kanya noong panahon ng pagsisiwalat ng katiwalian. Noong una, professional lamang ang kanilang ugnayan. Si Ana ang isa sa mga nag-interview at tumulong sa pagpapalabas ng istorya ni Ruben sa mas malawak na tagapakinig. Ngunit habang tumatagal, lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Sa bawat usapan, nadiskubre nila ang kanilang pagkakapareho. Parehong may malasakit sa kapwa, parehong gustong makatulong sa mas nakararami, at parehong naniniwala na ang tama ay dapat lumabas kahit mahirap. Ruben, ano ang plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Ana habang nagkakape sila sa bagong bukas na karinderya. Hindi ko alam, Ana, sagot ni Ruben na bahagyang natawa. Ang mahalaga sa akin ngayon, may maayos akong negosyo at natutulungan ko yung mga dati kong kasama sa palengke. Siguro pagkatapos nito, titignan ko kung ano pa ang magagawa ko. Alam mo, Ruben, nakakatuwang makita ang pagbabago mo, ani Ana habang nakangiti. Hindi lang bilang isang tindero na bumangon, kundi bilang taong nagbigay ng inspirasyon sa iba. Nagkatinginan sila saglit. May something sa mga mata ni Ana na hindi maitago ni Ruben. Bagamat hindi pa malinaw, alam niyang nagkakaroon ng espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting nagbago ang buhay ni Ruben. Mula sa simpleng tindero na dati naglalakad sa kalsada upang maglako ng yelo at malamig na inumin, siya ngayon ay may sariling negosyo na hindi lamang nagpapakain sa kanya, kundi sa iba pang nangangailangan. Ang mga tao sa kanilang bayan ay tumingin sa kanya bilang isang simbolo ng pag-asa. Patunay na kahit sino, gaano man kaliit ang simula, ay may kakayahang magtagumpay kung may tapang, katapatan, at malasakit sa kapwa. Ruben, alam mo bang ikaw ang pinag-uusapan ngayon sa radyo? Tanong ni Lando isang umaga habang abala sila sa pag-aayos ng paninda. Ha? Ano na naman ang sabi nila? Tanong ni Ruben habang nag-aayos ng mga lamesa. Wala. Basta daw ikaw yung dating tindero ng palengke na nagbukas ng karinderya at tumulong sa mga kapwa tindero. Nagiging inspirasyon ka na raw sa iba. Sagot ni Lando na bahagyang nakangiti. Grabe naman, hindi ko naman ginusto yon. Gusto ko lang makatulong at magsimula ulit. Sagot ni Ruben. Ganun talaga, Ruben. Kapag tama ang ginagawa mo, kusang mapapansin ng tao. Sabi ni Lando, tapik sa balikat ng kaibigan. Habang nagiging mas maayos ang negosyo, patuloy rin ang pag-usbong ng relasyon nila ni Ana. Ang dating tahimik at simple niyang buhay ay puno na ngayon ng bagong oportunidad, bagong relasyon at bagong direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan at ang mga taong tumulong sa kanya. Siya pa rin si Ruben, ang tindero ng palengke na piniling lumaban para sa tama at bumangon mula sa kawalan. Ngayon, hindi lang niya binabago ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng maraming tao sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang taon, mula nang magbago ang kanyang buhay, nanatili si Ruben na mapagpakumbaba. Hindi niya kailanman kinalimutan ang hirap na kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging isang ulila hanggang sa pagtitinda ng malamig na tubig sa kalsada at sa laban niyang ibunyag ang katiwalian. Bagamat mas maayos na ang kanyang kalagayan ngayon,
Hindi niya hinayaang mawala ang malasakit na naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Isang araw, habang nag-iikot sa palengke upang kumustahin ang mga tindero at mamimili, nakasalubong niya si Aling Rosa. "Ruben, kamusta ka na? Balita ko, lumaki na ang karinderya mo." Masayang bati ni Aling Rosa. "Oo nga po, Aling Rosa," sagot ni Ruben, sabay ngiti. "Pero alam nyo, kahit lumaki man yan, hindi ko kinalimutan na nagsimula rin ako sa hirap. Kaya naman sinisikap ko ring makatulong sa iba." "Yan ang tamang ugali, Ruben," ani Aling Rosa. "Walang kwenta ang pag-angat kung hindi mo ibinabahagi ang biyaya mo sa iba." Dahil sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang hangarin ni Ruben. Nang magkaroon siya ng sapat na ipon mula sa kanyang negosyo, nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga batang walang tahanan, gaya ng dati niyang kalagayan. "Sir Ruben, ano po ang gusto niyong pangalan ng foundation?" tanong ng kanyang sekretarya. "Gawin na lang nating Haven of Hope," sagot ni Ruben. "Gusto kong maramdaman ng mga bata na may lugar silang pwedeng tawaging tahanan." Sa loob ng unang taon ng foundation, maraming bata ang natulungan nila. Nagkaroon ng libreng pag-aaral, pagkain, at simpleng tirahan para sa mga nangangailangan. Tuwing umaga, si Ruben mismo ang bumibisita sa mga bata. Tinuturuan niya silang magbasa, magkwenta, at mag-isip ng pangarap. Hindi siya basta-basta nagpapatakbo ng isang organisasyon. Personal siyang nasasangkot sa buhay ng mga batang natutulungan nila. "Sir Ruben, salamat po sa tulong niyo. Ngayon, nakakapasok na po ako sa eskwela," wika ng isang batang lalaki habang nagdidikit ng mga papel sa kanyang notebook. "Hindi mo kailangang magpasalamat, iho," sagot ni Ruben, sabay tapik sa balikat ng bata. "Ang gusto ko lang, mag-aral ka ng mabuti at abutin ang mga pangarap mo." Sa kabila ng kanyang mas maayos na pamumuhay, nanatili siyang simple. Hindi niya inuna ang yaman. Bagamat lumaki na ang kanyang karinderya at naging kilala ito sa kanilang bayan, hindi niya binago ang kanyang pamumuhay. Nanatili siyang tapat sa kanyang misyon, ang makatulong sa kapwa. Sa bawat pagtulong niya sa mga nangangailangan, mas lalong nararamdaman niya ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na nabago. "Ruben, kailan ka ba titigil sa pagtulong?" tanong ni Lando habang nagkakape sila sa isang sulok ng karinderya. "Hindi ko alam, Lando," sagot ni Ruben habang nakangiti. "Ang alam ko lang, mas masaya ako kapag may natutulungan ako. Hindi naman kasi lahat tungkol sa pera." "Ang swerte nila sa'yo," sabi ni Lando. "Sana marami pang maging katulad mo." "Naku, Lando, hindi naman ako espesyal. Simple lang. Ayoko lang kasing makita na yung pinagdadaanan ko dati, nararanasan pa rin ng iba," sagot ni Ruben, sabay higop ng mainit na kape. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isa pa rin siyang tanong na hindi nawawala sa kanyang isipan. Sa mga tahimik na sandali, lalo na kapag mag-isa siya sa opisina ng foundation o habang naglalakad pa uwi mula sa karinderya, bigla na lang siyang mapapaisip. Sino nga ba talaga ang matandang iyon? Ang matandang nagbigay sa kanya ng suitcase na nagbago sa kanyang buhay? Bakit napunta sa kanya ang perang iyon? At ano ang dahilan kung bakit siya napili? Sa bawat oras na iniisip niya ito, bumabalik sa kanya ang itsura ng matanda. Ang maputing buhok, ang mahina nitong boses, ang kakaibang aura na para bang alam na alam nito ang hinaharap ni Ruben. Sa isang banda, parang masyadong perpekto ang pagkakataon. Pero sa kabilang banda, natutunan na niyang hindi lahat ay kailangang malaman o intindihin. Marahil isa itong paalala sa kanya na ang buhay ay puno ng sorpresa. At minsan, ang pinakamagagandang bagay ay hindi mo kailangang hanapan ng sagot. Ang mahalaga, natutunan mong gamitin ang biyayang natanggap mo sa paraang may malasakit sa kapwa. At sa ganitong kaisipan, tahimik na ngumiti si Ruben. Sa kabila ng lahat ng nangyari,
alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Marami pang batang naghihintay ng tulong, marami pang buhay ang maaaring mabago, at marami pang pagkakataon ang darating upang ipakita niya na ang malasakit sa kapwa ay ang tunay na yaman ng tao. Sa gitna ng isang maaliwalas na hapon, habang naglalakad si Ruben sa parke kung saan madalas maglaro ang mga batang natutulungan ng kanyang foundation, napansin niyang may isang matandang pulubi na nakaupo sa lilim ng isang malaking puno. Hindi ito karaniwang eksena para sa kanya, ngunit may kung anong kakaiba sa anyo ng matanda na tila humila sa kanyang atensyon. Lumapit siya upang tingnan kung ayos lang ito. Nang marating niya ang tabi ng matanda, napansin niyang nakangiti ito at nakatingin ng diretso sa kanya. Sa isang iglap, may naalalang larawan si Ruben. Isang pamilyar na muka, isang mas malabong alaala mula sa isang makalumang araw. Ikaw. Bulalas niya, biglang napalunok. Ikaw ba yung matandang binigyan ko noon ng malamig na inumin? Ngumiti ang matanda, may katiyakan sa kanyang mga mata. Oo, Ruben. Sagot nito, malamig ngunit magaan ang boses. Pero, paano ito nangyari? Bakit mo ako binigyan ng napahinto siya? Tila hindi mahanap ang tamang salita. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, isang simpleng ngiti lamang ang ibinigay nito. Ipinakita mo ang tunay na kabutihan, kaya ibinigay ko sa iyo ang pagkakataon. Nang marinig iyon, biglang bumigat ang pakiramdam ni Ruben. Parang biglang nagkaroon ng malinaw na paliwanag ang lahat. Ang suitcase, ang laman nito, at kung paano niya nagamit ang perang iyon upang makapagsimula muli. Kung gayon, para saan talaga ang lahat ng ito? Tanong niya, ang boses puno ng halo-halong emosyon. Hindi laging tungkol sa kung bakit. Sagot ng matanda, dahan-dahan na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Minsan, ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo kapag dumating ang pagkakataon. Nagising si Ruben sa kanyang pag-iisip. Naramdaman niya ang lamig ng simoy ng hangin at ang linaw ng paligid. Habang iniisip niya ang sinabi ng matanda, biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga naging desisyon. Ang bawat hakbang na ginawa niya matapos makuha ang suitcase. Hindi ito naging madali. Hindi niya ginamit ang pera para lamang sa sarili. Bagkus, ginamit niya ito upang makatulong sa iba, sa kanyang mga kasamahan sa palengke, sa mga batang walang tirahan, at sa mga taong nawalan ng pag-asa. Ngunit hindi na niya napansin. Wala na sa kanyang harap ang matanda. Napatingin siya sa kaliwat kanan, ngunit wala na itong bakas. Tila isang anino na dumaan lang sandali upang ipaalala ang isang mahalagang aral. Hindi niya na hinanap pa ito. Bagkus, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang may mga bagay sa buhay na hindi kailangang hanapan ng kasagutan. Ang mahalaga ay ang natutunan mo mula rito at ang mabuting nagagawa nito para sa iba. Bumalik siya sa parke kung saan masaya pa ring naglalaro ang mga bata. Tinawag siya ng isa sa mga ito. Kuya Ruben, halika dito, laro tayo. Napangiti siya. Sa puntong iyon, napagtanto niyang ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang makita mong ang iyong kabutihan ay nagdudulot ng saya sa iba. Hindi na mahalaga kung bakit nangyari ang lahat. Ang mahalaga ay patuloy siyang nakakapagbigay ng inspirasyon. Habang siya ay naglalakad pa uwi, dala ang bago ngunit tahimik na sigla sa kanyang puso. Alam niyang nasa tamang landas siya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, hindi siya bumitaw sa kanyang prinsipyo. At ngayong may malinaw na paalala mula sa matanda, mas lalo niyang pinahalagahan ang kanyang misyon. Ang ipagpatuloy ang pagtulong, ang magpakumbaba sa kabila ng tagumpay, at ang maging inspirasyon sa mga taong nangangarap na bumangon mula sa kawalan. Sa huli, si Ruben ay nanatiling tapat sa kanyang paniniwala. Nagpatuloy siyang magtrabaho para sa foundation. Nagbigay siya ng pagkakataon sa mga batang tulad niya noon. At nagpasimula siya ng mga proyekto na nagbigay lakas sa mga maliliit na tindero sa kanilang bayan. Hindi nawala ang kanyang simpleng pamumuhay. Hindi niya binago ang kanyang ugali o pag-uugali.
at nanatili siyang malapit sa mga tao. At kahit saan siya magpunta, naiwan niya ang isang marka. Ang kwento ng isang tindero sa palengke na naging simbolo ng katatagan, kabutihan at pag-asa.